Hi vlogs! Welcome to my guys! Hello mga kanguso! For today's video about sa nagtitrending ng food ngayong taon, ang Paris Overload, only rice, only soup with free soft drinks sa halagang 100 pesos. Wow! Sulit nga ba ito para sa mga customer? Kamusta naman yung mga tindera neto, yung mga owner neto like Diwata, Encanto, Encantad, Iwaga, Encanto, at Rosmar? Kumikita pa ba ang mga ito o tumutubo pa ba? Well, ating alamin at tayo mismo ang mamamalengke nito at magluluto nitong Paris Overload. Kaya tara, samahan niyo. Time check, 9:45 AM. Galing po tayo ng palengke ng Pasig. Doon po ako bumili ng karne ng baka, taba ng baka, lempo ng baboy, isaw ng baboy. So, hindi po tayo umabot sa pagbili ng chicharon bulaklak. So, madaling araw pa lang daw, nauubos na doon. So, bilhin na lang natin ngayon guys, isaw ng baboy. At syempre guys, bumili na rin tayo ng mga ricado, tulad ng mga star anise, paminta, sibuyas, bawang, luya, at onion strip. Ito po yung mga nabili natin kanina. Karne ng baka, 215 kalahating kilo. Taba ng baka, 65 pesos. Sobra sa 1/4 kilo. Saw ng baboy, 100 pesos. Lempo ng baboy, 130 pesos. Tapos, 10 pisong star anise. Luya, 10 piso. Bawang, 10 piso. Sibuyas, 10 piso. Kalamansi, 10 piso. Sili, pula, 5 piso. Mantika, 1 bottle, 25 pesos. Total po ng nabili natin kanina, 565. 565. Eh kung mag-isa ka lang, 65 na to guys, dapat ang maluluto natin good for 8 person. Kakasya kaya sa 8 person. Siguro kung ang sabaw yung kalating kilo, sabawan ng sandram, abot, diba? So, i-try natin guys. Kailangan makaluto ako ng Paris Overload. Kahit lim na serving lang. So, lugi na doon. Ang gagawin po natin mga kanguso, lilinisin muna natin ang isaw. Ganito po ang paglinis ng isaw. Una, uugasan po ito. Uugasan po ito ng mabuti. Tapos lalamasin po ng asin. Tapos uugasan ulit. At ganun din po sa mga karne ang gagawin natin. Pag nawala na yung dulas, saka natin at pagkatapos pakukuluan natin itong isaw. Nalaga na natin yung ating isaw. So, hindi tayo nakabili ng chicharong bulaklak kasi tanghali na tayong nakapunta ng palengke. So, madaling araw pala nabibili yung chicharon bulaklak. So, ayan guys, pinakuluan muna natin mga 10 minutes. Ngayon naman guys, ugasan muna natin to, tapos pakukuluhan natin ulit.
guys, ito yung ating baka. Nabili natin kanina to sa Pasig. Kalating kilo, 200 plus, kasama yung taba. Bumili tayo ng halagang 50 pesos na taba. Tapos itong ating lempo, isasama na natin sa ilalaga natin. Naglagay tayo ng bawang, sibuyas, onion string. Tapos maglalagay tayo ng pamintang buo. Ayan. So ngayon naman, pakukuluin muna natin ng mga 45 minutes. Guys, maglalagay pala ako ng star anise at saka daon ng laurel. Ayan. So ayan lang natin kumulo, mga 45 minutes. Tapos mamaya guys, titignan natin at tatanggalin natin ng impurity. Guys, natanggalan na natin ng impurity. So guys, habang pinapakuluan natin ang ating karne, so hiwa muna tayo ng mga ingredient natin. So guys, eto na po yung ating pinakuluan, 45 minutes. So yan muna natin. So eto yung ating lempo. Ayan. So, pinaglagaan natin guys, sasalaan lang natin to. Tapos, ito rin ang ilalagay natin sabaw mamaya. Tapos, dadagdag na lang tayo ng tubig. So, eto na nga mga kanguso, igigisa na natin ang ating beef pares. Magpapainit muna tayo ng ating kawali, ating kasirola. Unahin natin tong ating asukal. Ayan. 2 kutsarang asukal. So, i-melt muna natin.
Tapos itong ating luya. Ayan. Sunod naman natin ang ating sibuyas. Tapos itong ating bawang. Ngayon naman guys, maglalagay ako ng star anise. Ayan. So amoy pa lang. So yun na nga mga kanguso, kung gusto mong makatikim ng napakasarap na Paris overload sa buong buhay mo, syempre ikaw mismo magluluto. Kung hindi ka nasasarapan sa mga nagtitinda sa kanilang Paris, ikaw mismo guys ang magluto para masarapan ka. At ito ilalagay na natin ang ating yung taba at saka yung karne ng beef. So, isusutay lang natin. Ngayon naman guys, maglalagay ako ng oyster sauce. Hindi tayo maglalagay ng patis kasi nga allergy sa patis si Jowa. At maglalagay din ako ng daon ng laurel. At ngayon naman, ilalagay na natin ang ating pinagkuluan. And guys, pakukuluan lang natin. Mag-release tayo ng pamintang buo. Tapos titimplan natin ng toyo. Ayan. Timplan natin ng toyo. Depende sa'yo kung anong gusto mo itsura. Kung maitim na maitim. So guys, alam mo naman si Jowa, gusto niya pag ganyan, nagre-request yun, lagyan ng turmeric. Lagyan natin turmeric. Natin ng beef cubes. Dito tayo maglalagay ng bechin at saka na dito magic sarap. So ngayon guys, maglalagay na tayo ng cornstarch na inano natin sa tubig. So kailangan dahan-dahan. Unti. Depende sa'yo guys kung gaano kalapot ang gusto mo. Ako guys, ayoko nang masyadong malapot. Okay na yung parang ganito lang. Kasabaw. Sabaw na.
So ayan lang muna natin kumulo, mga kahit 10 to 15 minutes. So guys, ayan, okay na yung ating pares. Mamaya naman magluluto ako ng sinanghag. Ayun guys, ipiprito na natin ang ating chicharon, yung ating isaw at saka yung ating lempo. Luto na yung ating pares. Luto na rin yung ating lempo at saka yung ating isaw. So ngayon guys, gagawa naman tayo. So ganito, napakadali lang to. Lagyan lang natin ng toyo at saka konting mantika, tapos haluin lang natin para hindi na tayo magsasanghag. So ganito lang guys. Lagyan lang natin ng toyo, tapos haluhan lang natin. Hindi ko alam kung ginagawa na to ng mga ibang nagpaparis o nagsasanghag pa sila. Ganito rin ginagawa ng mga nagpaparis. Optional guys, kung gusto mong sanghag mo pa, pwede rin. So ayan, may stand kung ano ka na. Yan. Mantika, konting mantika lang para hindi na puro mantika. Ayan. So, napakadali lang. Instant. Hindi natin matatawag na fried rice to kasi hindi naman natin pinaride. Pero kung ikaw, mga kanguso, kung nahalo mo na lang ganito, pwede mo naman siyang isalang sa kawali, fried rice mo na rin. Painit ka lang ng konting mantika, tapos lagyan mo ng bawang. Pwede mo na yung fried rice. So ayan yung technique ng iba, hindi na sila nagpa-fried rice. So tinuro ko lang sa inyo guys para hindi na kayo nag-effort na mag-fried rice. So yung iba guys, ganito yata ginagawa nila. So na-booking yung sekreto nila. Kaya guys, sa mga nagsasabi na hindi sulit yung Paris overload na 100 tapos walang lasa, hindi sulit, try nyo magluto para masabi nyo na hindi sulit. Try nyo. Mga nagsasabi na hindi sulit yung Paris ni Diwata, pipila ka ng 3 oras o 4 na oras tapos wala pang lasa. So try nyo magluto mga kanguso, para makatingin kayong napakasarap na Paris sa buong buhay nyo. Lutuan nyo sarili nyo. Yun lang naman yun eh. Fried rice na natin yung ating tinimplahang toyo at saka mantika na So pwedeng optional, pwedeng wag mo siyang i-fried rice o pwede rin hindi. Mas maganda guys kung bagong saing to, tsaka mo lalagyan ng mantika tsaka toyo, tsaka mo haluhan.
less oras na yun para sa fried rice, di ba? First customer. Hindi mo ba lang tikman eh. Zero. So guys, ito na yung niluto nating pares sa araw na to at ating titikman. Kaya guys, kung gusto mong makakain ng napakasarap na pares sa buong buhay mo, lutuan mo sarili mo. Para hindi mo masabi na hindi masarap ang luto ng iba, sa lagang 500. So yun guys, napakasarap ng ating linutong pares. Nagluto na tayo ng pares at nakakain na rin natin yung pares. So
Sa tansya ko guys, napakasulit na ng 100 pesos na Paris Overload na inaalok nila ngayon. Kahit sabihin natin walang lasa, pwede naman natin siyang tayo mismo magpasarap. Meron naman silang condiments na nakalatag, diba? Medyo siguro pares lang. Sulit para sa mga customer at kumikita ng konti sa mga tindera. So, yun lamang po at sana naliwanagan po kayo iisip na hindi sulit o hindi kumikita o kumikita yung mga tindera ng Paris. So, hanggang sa muli, ingat palagi. God bless you all. Bye-bye!